Hello guys! Welcome to Jean Balls Adventures mini vlog. Dito naman guys ay ipapakita namin sa inyo kung papaano kami pumasyal dito sa famous Dubai Frame dito sa Dubai, at kung kayo nga ay plano na mag-tour dito ay isa sa hindi nyo dapat ma-miss ang Dubai Frame. Eto guys yung pagpasok na nakabili na kami ng ticket. Pagpasok ninyo, ito yung dadaanan ninyong pathway bago makarating sa frame na napakaganda, napakaaliwalas dahil napakaganda ng kanilang landscaping at napakaraming halaman, more on green sa loob ng perimeter ng Dubai Frame. Ang Dubai Frame nga guys ay kinikilala bilang pinakamalaki at pinakamataas na frame sa buong mundo. Ito pala guys ay video ko ng malapitan at tinouch ko rin ang golden wall, at ito na nga pagpasok namin. Ito na yung pinakang main entrance. Ibibigay namin or ipapakita namin ang ticket, at ang una namin papasukan ay may mga screen na ipinapakita kung ano yung aming ini-expect na makikita sa loob ng frame. Dito sa part na ito naman ay ipinapakita sa napakalaking screen. Yung buong wall ay screen ang iyong makikita, at ipinapakita nila yung old Dubai or yung lumang pamumuhay bago pa nag-boom ang Dubai. Nakaka-amaze lang dahil talagang napaka-high-tech nila. Pag meron kang button na pinindot, lalabas dun sa kanilang screen kung ano yung lugar or yung history na gusto mong makita. At napifeel mo na parang nandun ka sa panahon na kung ano yung pinindot mo dun sa button na gusto mong mapuntahan sa kanilang history. Meron din silang mga display na mga lumang kagamitan. Tapos yung mga display nila, meron ding combination ng makabagong teknolohiya na parang AI na makikita mo yung mga tao na gumagawa or kung paano gamitin kung ano yung display na ipinapakita nila. Meron din silang dati Oo, tahian. Senior din. Ito yung privilege na napakasarap kapag nakakapag-travel dahil nalalaman mo ang kanilang mga culture, yung kaibahan kung ano yung pamumuhay ng ating mga ninuno noon. At dito ay nakakatuwa din na makita yung kanilang mga lumang kagamitan. Dito yung mga tela or yung kung paano gawin yung kanilang kasuotan at yung mga tela na ginagamit sa kanilang pananamit. Dito rin ay kilala naman syempre sa kanilang spices, at ipinapakita rin dito yung kanilang iba't ibang klaseng spices na available up to now sa mga palengke at sa mga groceries. Pagkatapos namin maikot sa baba ay ready na nga kaming umakyat, at eto na nga, nakasakay na kami sa glass elevator na kung papansinin nyo hindi ganun kabilis para ma-enjoy nyo rin yung view sa labas. At eto na nga guys, palabas na kami ng elevator, at eto na yung pinakang highlights ng Dubai Frame. Eto yung challenging sa mga taong may afraid of heights. Dito makikita ninyo sa unang lakad ninyo dito ay smoke glass, pero habang lumalakad kayo makikita na ninyo yung pinakang baba ng glass bridge. Ang una nga ditong nagtry ang aking asawa at ang aking anak. At eto si Nick at si Grace ay nagtry din pero hindi nila natapos dahil natakot din talaga sila. Talagang dito sa part na ito guys ay palakasan ng sikmura at palakasan ng loob, lalo na nga kung ikaw ay may takot sa matataas na lugar. At isa na nga ako dun, pero trinay ko pa rin tumawid dyan dahil gusto kong sulitin yung aking binayad dahil andito na rin lang ako, at saka isa pa ako na lang din yung hindi nakakatry, kaya successful din naman po ang aking pagtawid sa glass bridge na yan. Pero sa mga taong talagang hindi kayang tumawid, meron namang option na madadaanan sa bawat side ng glass bridge na yan. At eto naman guys yung makikita ninyo sa taas, yung view sa baba. Akala mo napakaliit ng area ng Dubai Frame. Napakalaki po kasi ang baba nito ay park din, at marami pa rin pong ibang mga activities sa baba na hindi na po namin pinuntahan. Nag-focus lang talaga kami dito sa
frame. At ito yung part na nagtry ako na tumawid dito sa bridge na ito. Talaga naman nanginginig yung tuhod ko pero successful pa rin. Dito rin pala guys sa taas ay merong nag-o-offer ng pictorial. Kung gusto ninyo ng perfect picture dito sa frame at magandang memories, napakaganda ng mga picture nila na pwede mong pagpilian. At sa part na ito ay pababa naman na kami dito sa frame uli. At bago kami tuluyang makalabas ay meron na naman kaming mga dadaanan. Kung yung una namin pinasukan ay before, eto naman yung after. Yun yung makikita naman dito or ipinapakita dito yung mga advanced technology after how many years ang nakalipas. Ito na yung last part sa the frame. Ipinapakita nila yung the future after 50 years. So parang nasa loob ka ng spaceship. Dito rin nila ipinapakita yung structural developments kung paano nila binuo yung frame, kung ilang years at kung ano yung developments niya every year dito sa pinakababa. At bago nga tuluyang makalabas dito sa frame ay madadaanan naman ninyo yung souvenir shop at kung nagpa-picture kayo sa taas, dito nyo rin makukuha sa baba at mamimili kung ano yung gusto ninyo. So kami nga ay nagpa-picture dito para meron kaming remembrance sa bakasyon ni Nick at Grace dito. Ang mga pinsan ko nga pala ay galing pa ng Canada at nagbakasyon. Tiniming nila na nandito rin kami nakabakasyon sa Dubai. Sobrang daming choices ng kanilang souvenir shop at mga pampasalubong na ang gaganda talaga na lahat nga ay ipinapakita yung tatak ng Dubai frame. Suggestion ko lang sa inyo guys, kung may plano kayong pumunta dito, mas maganda na sa online na kayo bumili ng ticket. At pinakang best time na pumunta dito ay yung sa umaga, yung pagbukas nila or bandang hapon para hindi ninyo masyadong maranasan yung sobrang haba ng pila. Pero nung pumunta kami ay summer kaya hindi siya ganun kahaba ang pila, kaya kahit kami ay nag-walk-in, madali lang kami nakapasok. Pero during winter, napakahaba ng pila sa labas pa lang ng frame. Doon pa lang, hindi pa kayo nakapasok dun sa pathway, napakahaba na ng pila. And this is our way out after the tour. At syempre, hindi complete kung hindi tayo magpapapicture. Yun ang wag yung kakalimutan guys, para pag lumipas yung panahon, meron tayong maiikwento na napuntahan natin ang lugar na ito. Maraming salamat at sana ay nagustuhan ninyo ang adventures namin ito dito sa Dubai Frame.